Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Jenny, isa sa mga immersion student na nagmula sa Computer Systems Institute. At narito ako ngayon para magbahagi ng isang kwento na tiyak kapupulutan niyo ng aral. Pero bago ako magsimula, may tanong muna ako sa inyo mga bata. May alaga ba kayong pusa? Matapang din ba ito o mabait? Wow! At dahil dyan, may kinalaman ng ating mga alagang hayop sa kwento na pinamagatang Ang Palakaibigang Pusa. Ito ay isinulat ni Bonifacio Glenn Rivera at iginuhit naman ni Joel Rosel Alcantara. Hatid sa atin ng Let's Read of the Asia Foundation. Tara, simulan na natin! May nakita si Muning na bagay na pagulong-gulong sa sahig. Bilog ito. Pula ang kulay. Pinulot ni Muning ang pulang bilog at pinagulong-gulong sa sahig. Hinila niya ang buntot. Ay! Ang haba pala ng buntot ng pulang bilog. Kinagat ni Muning ang buntot ng pulang bilog at umikot-ikot siya. Ay! Napuluputan si Muning. Muning, rolyo ito ng sinulid. Mag-ingat ka sa paggamit nito. Tingnan mo ang nangyari. Napuluputan ka, sabi ni Ben. Lumabas sa balkonahe si Muning. Nagpahangin siya sa pasamano. Ang presko dito. May tumahol kay Muning. Grrr! Natakot si Muning. Tumakbo siya papasok. Ano ba yun? Grabe ang kaba ko. Humihingal na sabi ni Muning. Lumabas si Muning at kinausap ang aso. Ako si Muning. Anong pangalan mo? Ako si Edu. May 2 malalaking pusa dito sa bahay. Kaano-ano mo sila? Baka nanay at tatay ko yun, sabi ni Muning. Lagi ko silang hinahabol kapag kinukuha nila ang ulam ko, sumbong ni Edu. Pasensya ka na, Edu. Salamat at hindi mo ako hinabol. Ganyan nga, Muning at Edu, sabi ni Ben. Dapat magkaibigan kayo dahil mga alaga ko kayo. May narinig na boses si Muning. Tulong! Tulong! Sabi ng boses. Nakita ni Muning na may naipit na daga sa bitag. Lumapit si Muning. Umikot-ikot sa bitag. Kinain pala ng daga ang keso sa bitag. Naipit ito at nasugatan. Natakot ang daga nang lumapit si Muning. Alam niyang pusa si Muning. Ngunit sa tingin niya ay mabait naman ito. Ako si Mikoy. Maawa ka. Huwag mo akong kainin. Huwag kang matakot, Mikoy. Ako si Muning. Nandito ako para tulungan ka. Nagpagulong-gulong si Muning sa damuhan. Tumalon-talon sa mga bulaklak. Ay! May naapakan siya. Maliit na ibon. Inamoy niya. Naku! Parang patay na. Pinulot niya ito at dinala sa bahay. Huwag! Huwag mo kong kainin! Sabi ng ibon na magkamalay ito. Payat ako. Matitinik o mabubulunan ka lang. Hindi kita kakainin. Ako si Muning. Anong pangalan mo? Tanong ni Muning. Ako si Tamsi. Nanginginig na sagot ng ibon. Akala ko patay ka na, sabi ni Muning. Nawalan ako ng malay dahil nabangga ako sa puno at nahulog. Sandali lang, nasan ako? Nandito ka sa aming bahay. Sige, magpahinga ka muna, sagot ni Muning. Isang araw, namasyal si Muning sa katabing bakuran. Nakakita siya ng isang mahabang bagay. Gumagapang ito sa damuhan.
ang tunog ng hayop. Iyon pala, ahas! Sinundan ni Muning ang ahas. Pumunta ito sa kahoy. Gumapang pataas ng puno. Inakyat din ni Muning ang puno. May pugad dito. Dahang-dahang pinasok ng ahas ang pugad. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Sigaw ni Muning. Wala kang pakialam dito, pusa. Umalis ka na. Baka ikaw pa ang puluputan ko. Sagot ng ahas. Maawa ka sa may-ari ng pugad. Baka may mga inakay o itlog dyan. Pagmamakaawa ni Muning. Wala kang magagawa dahil nagugutom ako, sabi ng ahas. Punta ka na lang sa aming bahay. May pagkain kaming masasarap, pag-aaya ni Muning. Sssss, talaga ba? Hindi ako aayaw, sabi ng ahas. Sa isip niya'y, mas masarap ang pusa kesa sa itlog. Hihihihihi. Pagpasok nila ng bahay ay pupuluputan na sana ng ahas si Muning, dumating ang dagang si Mikoy. Kinagat nito ang buntot ng ahas at tumakbo palabas. Galit na sumunod ang ahas. Naabutan ng ahas si Mikoy sa kabilang bakuran. Kawawa ka ngayon, daga. Hindi ka na makakawala, sabi ng ahas. Dumating si Edo at si Muning. Dala-dala ni Muning ang pulang sinulid. Dali, Edo! Itali natin ang ahas para di siya makagalaw. Sigaw ni Muning sa aso. Inihagis ni Muning ang sinulid pataas. Tinuka ni Tamsi ang dulo ng sinulid. Ipinasa naman ito ang sinulid kay Edo. Sinalo ni Edo at umikot-ikot sa ahas upang mapuluputan ito ng sinulid. Muntik pang makawala ang ahas, ngunit kinagat at hinigpitan pa ni Mikoy ang sinulid sa kanyang katawan hanggang sa di na makagalaw ang ahas. Mula sa bintana ay natanaw ni Ben ang mga nangyari. Kumuha siya agad ng sako at dali-daling tumungo sa kabilang bakuran. Hinawakan niya ang ahas na pinuluputan ng sinulid at maingat na ipinasok sa sako. Kawawa ka naman, sabi ni Ben sa ahas. Dadalhin kita sa Animal Rescue Center. Nagdiwang si Muning at ang mga kaibigang hayop. Napalitan ng saya ang nakakatakot na kaganapan kanina. Nagpasalamat sila na walang nakain ang ahas na sinuman sa kanila. At dyan nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang ang palakaibigang pusa. Katulad ng pusa sa kwento, dapat tayo maging palakaibigan at maging matulungin sa ating kapwa. Kaya mga bata, palaging tandaan na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa anyo o uri, kundi sa kahandaan na magmahal at mag-alaga sa kapwa mo. Kaya huwag kakalimutan na mag-follow, like, and subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento na tiyak kapupulutan niyo ng aral. Muli, ako si Ate Jenny. Hanggang sa susunod na kwento. Bye!